Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka Ibahin mo ang trumpeta. Simulan na po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, mga kapanalig sa ating misa ngayon sa paggunita sa kapistahan ni San Ezekiel Moreno na naging misyonero dito sa ating bansa. Ating hilingin sa Diyos sa pamamagitan ng tulong ni San Ezekiel Moreno nang sa lahat ng mga may sakit, higit sa lahat sa mga cancer patient, na sana gawaran ng Diyos ng pagpapala at higit sa lahat ang grasya ng pagpapagaling sa tulong ni San Ezekiel Moreno. At upang tayo ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, hilingin natin sa Diyos ang kanyang gawaran tayo ng kanyang grasya ng pagpapatawad
sa lahat ng ating mga kasalanan na ating nagawa, na ito naman ay dala ng ating kahinaan at mga kakulangan. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, Naluba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga manal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang obispong si San Ezekiel Moreno ay mga siwa sa iyong banal na bayan. Pagbigyan mo ang kagitingan niyang dumadalangin, idulot mo ang iyong pagkupkop na walang maliw. Sa pamamagitan na sa Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, Tao, magpahayag ka laban sa mga pinuno ng Israel. Sabihin mong ipinasasabi ko, nakatakda na ang parusa sa inyo, mga pinuno ng Israel. Sarili ninyo ang inyong iniintindi at hindi ang mga tupa. Iniinom ninyo ang gatas. Nagdaramit kayo ng lana. Nagpapatay ng mga pinatabang hayop, ngunit hindi ninyo pinakakain ang mga tupa. Bakit hindi nyo pinalalakas ang mahihina? Ni ginagamot ang mga may sakit, ni hinihilot ang mga pilay. Bakit hindi nyo hinahanap ang nawawala, ni ibinabalik ang nalalayo? Sa halip ay ginagamitan ninyo sila ng kamay na bakal. Sila'y nangangalat at nilalapa ng mababangis na hayop pagkat walang pastol. Ang mga tupa ko'y nagkalat sa mga bundok, burol at sa lahat ng panig sa daigdig, ngunit walang ibig humanap sa kanila. Dahil dito, mga pinuno, digin ninyo ang aking sinasabi. Ako ang Diyos na buhay. Ang mga tupa ko'y pinipinsala at nilalapa ng mababangis na hayop pagkat walang nangangalaga. Hindi hinahanap ng mga pastol ang aking mga tupa. Sa halip na alagaan nila ang mga ito, ang sarili nila ang binubusog. Kaya nga, makinig kayo mga pastol. Pakinggan ninyo itong aking sinasabi. Laban ako sa inyo. Pananagutan ninyo ang nangyayari sa aking mga tupa. Hindi ko na kayo gagawing pastol upang hindi ninyo mabusog ang inyong sarili. Ilalayo ko sa inyo ang aking mga tupa at hindi ninyo mapakikinabangan ang mga ito. Ito ang ipinasasabi ng Panginoon. Ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Panginooy aking pastol, hindi ako magukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niyo ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niyo ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. At sang-ayon sa pangako na kanyang binitawan, sa matuwid na landasi doon ako iniakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Tunay na ang pag-ibig mo at iyong kabutihan.
Sasaakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natatalos, tanang ating niloloob. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad ang talinghakang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa ng 1 denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kaniyang ubasan. Lumabas siyang muli nang mag-ikakasyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, "Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karapatang upa." At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya sa mag-ika-12 ng tanghali at nang mag-ika-3 ng hapon, at gayon din ang ginawa niya. Nang may mag-ika-5 ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng mga ibang laring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho." Sagot nila. At sinabi niya, "Kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan." Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari sa ubasan sa kanyang tiwala, "Tawagin mo ang mga manggagawa at sila'y upahan, magmula sa huli hanggang sa buong nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng mag-ika-5 ng hapon ay tumanggap ng tig-1 denaryo. At nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa ay tumanggap din ng 1 denaryo. Pagkatanggap nila, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, 1 oras lang po gumawa ang mga huling dumating. Samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis nang nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin? At sinabi niya sa isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita idinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa 1 denaryo? Kunin mo ang mga ganang ito at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo? Wala akong karapatang gawin ang aking maibigin sa ari-arian ko. O nainggit ka lamang sa aking kabutihang loob. Kaya't ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. No? Madalas nating, o paminsan-minsan, sinasabi natin ito sa ating kapwa kapag may mga bagay tayo na nakikita sa ating kapwa na meron sila at gayon pa man nagustuhan din natin na sana meron din tayo. Ito yung madalas na sinasabi natin, "Buti pa siya, may ganyan, ako wala. Buti pa siya, may motor, ako wala. Buti pa siya, may sasakyan, ako wala." Diba? Buti pa siya. Ulitin ko, ito yung mga sinasabi natin kapag may mga bagay tayo na nakikita
sa kapwa na nagustuhan din natin at sana meron din tayo siya. Ano po bang ibig sabihin yan? Yan yung tinatawag sa ating mga Pilipino na term, yung salitang inggit, di ba? Ang inggit, yun yung kapag may meron ang kapwa, dapat meron din ako niyan. Yun yung inggit, di ba? Meron siya niyan, nakita ko, nagustuhan ko, sana meron din ako niyan. Kaya ulitin ko, ang bukang bibig natin ay buti pa siya, meron ako, wala. Di ba? Naiinggit tayo, no? At alam niyo po ba mga kapatid, mga kapanalig, hindi maganda ang resulta ng inggit sa ating buhay. Unang-una, ang resulta ng inggit sa ating buhay ay hindi mo na nakikita ang grasya ng Diyos sa buhay mo dahil nakikita mo lang puro ang grasya ng iba na gusto mo na meron ka rin yan. Diba? Ulitin ko, no? Ang inggit ay, ang unang resulta ng inggit ay hindi ito maganda sapagkat hindi mo na nakikita ang binigay ng Diyos sa buhay mo, ang grasya na binigay ng Diyos sa buhay mo. Sapagkat you will always comparing, nagkukumpara ka doon sa grasya ng kapitbahay mo, ng kaibigan mo na natanggap, no? Para bang ikaw hindi ka blessed siya dahil ito yung natanggap niya, ito yung biyaya na tanggap niya. Pero ikaw, hindi mo na malaya na may mga particular pala na biyaya na binigay ng Diyos sa iyo na hindi din binigay din sa kapwa mo dahil sa iyo lang yan. Alam nyo, paulit-ulit ko itong sinasabi every time I delivered my homily na sinasabi ko na alam ng Diyos kung ano yung sapat, ano yung dapat at ano yung nararapat na para sa atin. Diba? Ano yung grasya na para sa atin, na sapat para sa atin, ano yung grasya na dapat sa atin, at ano rin yung mga grasya na nararapat sa atin. Ang problema lang kasi ng inggit, ilitin ko sa inyo, hindi mo na nakikita na mapagbigay pala ang Diyos sa buhay mo. Kasi nakatuon ka parati doon sa kapwa mo, no? Mga blessing na binigay. No? Kaya nga minsan sinasabi mo na napaka-bless naman niya. Sana ako din, blessed din ako. Pero lahat tayo, kapwa, equal. Kapag ang Diyos nagbigay ng blessing sa atin, sa iba-iba nga lang paraan, pero sa mata ng Diyos, that is equal. Diba? Kaya nga minsan, kapag nawawalan ka na ng gana, kapag minsan nga, kapag hindi mo na tinitingnan ang grasya ng Diyos na binigay sa iyo, no, sa buhay mo, ang pangalawang resulta ng inggit ay ito yung nawawalan ka na ng kasiyahan sa buhay, lalo na kapag may inggit ka sa blessing at sa grasya ng iba. Ulitin ko sa iyo, ikaw, may binigay naman sa iyo ng Diyos ng blessing, may binigay naman sa iyo ng Diyos ng grasya. Ang problema lang, you will always keep comparing, nagkukumpara ka doon sa grasya na binigay ng Diyos sa iba. No? Ulitin ko sa iyo, alam ng Diyos kung ano yung sapat, ano yung dapat, at ano yung nararapat sa atin. Ito na yung nangyari sa ating gospel ngayon. Of course, siguro kung makikinig ka sa ating ebanghelyo, siguro masasabihin mo doon sa may-ari ng ubasan, tama namang lang, di ba? Yung madaling araw na nagsimula ng trabaho at doon sa malapit na yung takip silim, no? To be particular, 5 o'clock in the afternoon, dapat lang yung nauna makatanggap sila ng mas marami pang higit na 1 denaryo kaysa doon sa kakasimula pa lang magtrabaho, no? Pero ang para sa akin, in my reflection, ang pinapahiwatig lang sa ating ebanghelyo, kapag ang Diyos nagbigay ng blessing, equal yan, no? Iba-iba nga lang sigurong paraan, kasi na ito ay naaayon sa ating konteksto, sa buhay din natin, pero equal kapag ang Diyos nagbigay ng kanyang blessing, no? Equal ang Diyos, higit sa lahat, kapag nagbigay ng kanyang grasya ng pagmamahal. Higit sa lahat, atin itong mararamdaman kapag ang Diyos nagbigay ng grasya ng kanyang pagpapatawad sa atin. So lahat tayo
no? Equal yung pagpapatawad ng Diyos sa atin. Kaya, paano ba natin maiwasan itong inggit sa buhay? Siguro para sa akin ay huwag nating kalimutan magpasalamat. Siguro sa pagkakaintindi mo, maliit man yung blessing na binigay ng Diyos sa iyo, pero huwag mong kalimutan na magpasalamat ka sa Diyos. At least, meron ka. Diba? Salamatan mo ang Diyos, no? Instead na mainggit ka, no? At huwag mong i-compare yung sarili mo, katayuan mo sa iba, sapagkat unang-una ay nawawalan ka na ng kasayahan yan. Kasi nga, hindi mo na tinitingnan yung blessing na binigay ng Diyos sa iyo. No? Appreciate and be thankful to God for all the graces you receive from God, either maliit man yan o malaki man. Basta ang kagandahan nito mga kapatid sa ating ebanghelyo ngayon, mapagbigay ang Diyos. Di ba? God is so generous. Mapagbigay ang Diyos sa buhay mo. Na minsan kahit walang-wala ka na, magulat ka na lang may mga tao na tutulong sa iyo. Minsan kahit walang-wala ka na, magulat ka na lang kinabukasan na may mga taong instrumento na maghatid ng tulong sa iyo. At yan yung paramdam ng Diyos sapagkat ang Diyos ay mapagbigay sa iyo. Ang problema nga lang sa buhay natin, dahil nga sa inggit, dahil nga ang attention natin, no, ay nakatuon doon sa pagkukumpara sa mga biyaya na natanggap ng kapwa natin, no? Kaya hindi na natin tinitingnan kung ano yung mga binigay na biyaya at grasya ng Diyos sa atin. Mga kapatid, mga kapanalig, huwag nating kalimutan, mapagbigay ang Diyos. Tayo lang, bulag lang talaga tayo sa mga bagay, sa mga grasya na binigay sa atin ng Diyos nang dahil ito sa inggit. Ulitin ko po mga kapatid, mapagbigay ang Diyos. Ang pamamaraan ng Diyos ay hindi tulad ng sa atin dahil ang kanyang katarungan at kagandahang loob ay higit pa sa ating turing at sukat. Lumapit tayo sa Kanya habang nananalig at napakikinggan niya tayo at hindi bibiguin. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, sa pamamagitan ng kanyang mga misyonero at tagapagpahayag, naway maipalaganap ang ebanghelyo ng Panginoon na may katapangan at pagtsatsaga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway makapaglingkod sa Panginoon at sa isa't isa nang walang hinihintay na merito at gantimpala, at sa halip, gawin lamang ito na may kabutihan mula sa ating mga puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga walang trabaho, naway dagling makatagpo na kanilang hanap buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway masiyahan sa kalinga at unawa na kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagtiyagang mamuhay na mabuti sa mundong ito at na mayapa, naway makatanggap ng gantimpala sa makalangit na kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon naming Diyos, mapagkumbaba kaming naglilingkod sa iyo sa abot ng aming makakaya nang walang hinihiling na kapalit. Naniniwala kami sa piling
Naniniwala kami na nasa piling ka namin at biniyayaan mo kami ng mabubuting bagay dahil sa iyong anak na si Jesus aming Panginoon. Amen. Amen. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba nagmamahal sa iyo. Naway dalhin ang iyong anghel ang aming panalangin sa iyong dahambanan, katulad ng halimuyak ng insenso. Ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasambat nagmamahal sa iyo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tungayan mo ang mga alay na nasa dambana. Ngayong kami ay naghahain para si San Ezekiel ay magunita sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan at sa ikatutupad ng aming pagsamba ng iyong ngalan. Sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Ngayong si San Ezekiel Moreno ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Kristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol. Kaisa ng sambayanang mong dito ay natitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Sa kaitaasan o sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, na bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik Sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Santo Papa at ni Elias na aming Obispo at ng buong kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ni mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal ni San Ezekiel Moreno na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Aming sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit.
kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayinyong At lahat. sumayo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga Kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Cordero ng Diyos. ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inanyayahan sa kanyang tingin. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria.
Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang ay dumadalangin ang pinanaligan ng uliran naming si San Ezekiel Moreno ay maipahayag namin at ang itinuro niya ay magawa naming ganapin sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Inanyayahan ang lahat na makiisa sa Misa Triduum bilang paghahanda sa kapistahan ni St. Pius X, ang patron saint ng mga batang tumatanggap ng unang komunyon, ng mga katikista at ng mga piloto o pilgrim. Kilala rin siya bilang Pope of the Eucharist dahil ibinaba niya ang edad para makapagkomunyon ang mga bata. May bisita po ang relic ni St. Pius X sa Our Lady of Veritas Chapel mula August 18 hanggang August 21. At inanyayahan namin ang lahat na dumalo sa banal na misa dito po sa Our Lady of Veritas Chapel. Para po sa inyong mass intention, mga pamisa, tumawag lamang sa religious hotline o department na 8925-7931, local number 129131 at 137. O di kaya mag-text sa 0917-631-4589 at hanapin lamang si Binibining Rene Jose o si Miss Alenahe. Maraming salamat po, kapanalig. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang pagdiriwang ng banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan at kagalakan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tumayo na, kabayan ng Diyos, iyaya'y ibahagi, lubos, suyuri ng parang lahat mundo, isigaw